Ang ganda nga naman pala talaga ng view. Louis Vuitton na barko. Ito naman yung tapat ng Starbucks. Pinaka main entrance niya. Ganda, diba? Ito yung tsura na to. Dito ka pwedeng uminom ng coffee. Tapos doon, sa section na yun, makikita mo kung paano nila ginagawa yung mga kape. Paano ginagawa. Ayun, umiikot-ikot. Yung mga kape. Ayan. Ayun, bali sa 3 hours, nalibutan namin ng 6 na attraction or tourist spot dito sa Shanghai. Oh, ganda siya guys. Nakakailang minuto na kami. I think baka nasa 5 minutes na kami dito sa pagbabangka. Di ko alam kung gaano siya katagal, pero exciting siya. Ako kailangan ng ma-experience to. Hello, good morning guys. Ngayon is papunta naman kami ngayon sa The Band. Yung may parang bilog, mukhang itlog. Ayun yung ganun. Yun yung pupuntahan namin. Medyo siksik yung ano namin ngayon. Itinerary namin kasi pauwi na kami. Bali, 7 days nga pala kami dito. Ayan. Pupunta rin kami ng Zhujiao. Ano? Zhujiao. Ayun. Pero unahin muna namin yung mga malalapit sa hotel namin. Then, siguro, kung mura lang yung Didi, magdi-Didi na lang kami direct doon para mas mapabilis yung biyahe namin and mas marami kaming malibutan. Kasi pag nag-train kami is 1.5 hour. And sa napanood namin kasi is 45 or 30 minutes lang yata yung biyahe pag nag-Didi. So, parang mas less hassle yun. Pero check natin kung ano yung pinaka madaling gawin para makapunta tayo ng mas maaga, mas marami tayong malibutan. Nandito na kami sa destination, pero hindi kami sa exact location binaba. So kung magdi-DD kayo guys, pwede nyong gamitin yung W Hotel. Dito kayo ibababa, tapos konting lakad lang dadalhin na kayo dun sa may malaking itlog. Tapos kita yung pangalan nun, itong The Band. Ayun o, yung ano na yan. Mamaya, pagdating namin doon, papakita ko sa inyo mismo itsura. Nakakalimutan ko kasi yung pangalan, hingit banggitin. So ayun, lakad lang tayo ng konti. Tandaan nyo, W Hotel, yung ibubuk nyo para makarating tayo dun sa garden na yan. Ayun, North Band Bay. Pwede nyo rin pala i-book yung SMP Mall, tapat niya lang. Ayan. Ayan, ito na mismo yung garden. Papasok, makikita mo na tong ito, ayan. Tapos medyo tanaw na rin natin dito yung ano, The Band, ayan. So diretsuhan lang natin papunta dun sa mismong isa sa sikat na garden nila. Sabi nila ganito yung perfect time na pumunta dito kasi hindi siya ganun ka-crowded pag mga around na maga pa lang. So check natin kung totoo. Ayun na guys, nakikita ko na di naman pala siya ganun karaming tao din talaga. Totoo pa rin sinabi nila. Ayan, pero may pila. Ayan, ito na yung garden na sinasabi nila na maraming nagpapapicture. Ang ganda nga naman pala talaga ng view. Pila ka muna dyan. Gusto kaming mag-picture guys, mabilisan lang kami at marami kaming itinerary ngayon. Ayun naman ang isusunod namin is kung di yung pangalan nun, Wukang, ang unahin muna namin is yung LB. Titignan muna namin kung na mas malapit, sasabihan ko sa kayo. Actually, ginagamit lang namin dito na pinagtitignan ng mga ibubuk namin is sa TikTok. So, pwede nyo rin itry. Malapit yung Starbucks. Starbucks. So, ayun daw. 1.6 kilometers. 1.6 kilometers lang daw dito yung Starbucks. And katapat niya is yung LB na barkong ganon. So, ayun, tara, puntahan na natin. Tingnan po pala kami dito sa famous Starbucks dito sa Shanghai. Ito yata yung isa sa pinakamalaking Starbucks sa buong mundo. And sa harap niya, makikita mo yung LB na parang barko.
So tara, tingnan na natin. Ganda ng mga design niya. Ayan, pa ganyan dyan. May bakery Chavana, bar mixato. Ayan. Ito na mismo yung Starbucks sa part na yan. High quality artisanal craftsmanship. Ito yung tapat niya, oh. Ayan, Joy Maison. Tapos dito makikita mo na agad yung mga design nilang tinapay. And ito yung pwede nyo i-book. Starbucks Reserve. Kung kayo ay magdi-DD, pwede nyo i-book yun, guys. Tapos sa Nanjing Road West. Ayan. So pasukin natin, guys, kung ano makikita natin dito. Ito nga pala yung entrance niya. Pool. Wow. Actually, pang souvenir talaga tong mga nandito. Gaganda. Kung may friend kayo na mahilig sa Starbucks o may kakilala kayong mahilig sa Starbucks, okay na okay itong mga to. Kaya lang, syempre, alos lahat naman ng Starbucks mahal talaga. Magkakape ba kami? Ewan, di sure. Depende. Meron silang parang machine dito. Ayan. Yun yata yung gawa nila ng kape mismo. Ito yung mga tumbler nila. Dito makikita mo yung mga fresh pa. 咖啡豆吗？可以帮您推荐一下。我们这边会有一些工坊独家的上海豆子。 Very relaxing, guys, kung dito ka pupunta. Meron pa siyang second floor doon. Check natin yung second floor. Daming nagpapapicture dito. Mamaya magpapapicture ako. Gusto mo tingnan ng second floor? Ha? Second floor? Ayun. Wait lang. Wait lang. Tatawagin. Punta tayo sa second floor, guys. Tawagin ko lang yung mga kasama ko. Dudes, check lang namin second floor. Tingin mo ba? Sama na. Tignan nyo yung taas nyo. Ano kaya yan? Design lang ba yan? Or may ginagawa talaga yan? Dito rin naman yung mga bread nila. Ayan. Kasi yung wall nila, ang ganda. Ba't may R-Star na gano'n? GTA ba yan? Bago kami pumanik sa taas, guys, papakita ko lang sa inyo tong mga... Ito yung tsura na to. Dito ka pwedeng uminom ng coffee. Tapos doon, sa section na yan, makikita mo kung paano nila ginagawa yung mga kape. Ayan. Doon sa section naman na yun yung mga tinapay nila. So tara na, pumalik na tayo. Dito guys, tignan natin kung ano yung tsura ng second floor nila. Section na to, makikita mo ngayon yung mga upuan nila, tapos may mga libro. Binibenta ba nila to? May mga nakasulat, pero di ko sure kung binibenta. Siguro hindi, design na siguro. Ayan. Second floor na to, guys. Galing. Dito may ilalagay, guys, yung mga ano. Ayun ako, may mga baso ka na tapos nang gamitin. Ayun, sila na magde-deliver. Di masyado maraming tao dito sa taas. Pero maganda rin siya. Grabe yung tsura, ang ganda. Relaxing.
And makikita mo rin dito yung isa pang part ng machine nila. Pero ito hindi gumagana, yung nasa taas. Ayun. Ito yung isa pang part ng machine nila. For design lang siguro to. Tapos ito sa view makikita mo kung paano ginagawa. Ayun, umiikot-ikot. Yung mga kape. Ayan. So, magkano ba yung mga presyo ng mga tinapay dito? So, check natin. 88 yuan. Ito, per slice, 88 yuan. Itong bread na to, 30. 48. 30. Umupo muna ako guys at nag-order sila ng drinks nila. And sa mga gustong makalam kung marami bang tao dito sa Starbucks, ang oras ngayon is 9:33. Wala ganong tao, pero sa baba medyo crowded. Kung papanik naman kayo, ayan, marami kayong maupuan. Ewan ko lang ng mga around ng tanghali or hapon na. Pero sa ngayon, 9:33 AM, wala gaano. So, makapagpapicture kayo, pwede kayong magtagal dito. Ayan. Okay, i-check naman namin yan yung Louis Vuitton na barko. Huggies barko. Picture ng store nila. Actually, isa rin to sa mga pinupuntahan dito. So, check na natin guys. Tara. Lakad ka lang ng konti, lalabas ka lang naman na ng Starbucks. Tapat na lang. Pero kami kasi mali kami nilabasan, sa gilid kami lumabas. Pag sa tamang pinto ka dumaan, paglabas mo yun agad. Ito, kita na namin. Ayan guys, ito na yung The Louis Vuitton na barko. Ayan siya guys. Nice, di ba? Ito naman yung tapat ng Starbucks. Pinaka main entrance niya. Ganda, di ba? Ayun yung mismong logo niya. Starbucks Reserve Roastery. Marami ka ring malilibutan dito. Meron sa tapat niya pag tumawid ka. Ayan. So, maga pa lang marami ng pila dun sa Louis Vuitton yan guys. So, hindi na namin sila pinasok. Ang pinasok na lang namin is itong mall. Ayan. Titingin kami dito ng sure ako na walang mura dito guys. Pero maglilibot lang kami, magpapalamig kasi masyado mainit sa labas. So tara. Dito is kita mo yung design ng barko. Ayan. Malaki. Ito may entrance din yung Louis Vuitton dito. Wala pang ganong tao sa loob kasi kakabukas pa lang. Alas 10 pa lang kasi. Ayan. Diane von Furstenberg. Ang hirap banggitin ng pangalan. Max Mara. Emporio Armani. Ayan. Pangalan ng store nila dito. GB David. Meron silang map dito. Kung may gusto kayong puntahan, ayan, mahanap mo sila agad. Testify sila. Parang walang puma dito. Okay, ito naman yung isa pang famous na tourist spot dito sa China. Ito siya, Wukang Building. Ayan yung itsura niya. Parang manipis kasi siya, kaya siguro siya naging sikat. Ayan. Tapos nandito rin yung cafe na medyo hawig na pagka Harry Potter, ganon. Anong pangalan ng cafe niya? Apple. Ayun, Apolly daw. Sa kabila. Natawid ka lang.
Tapos, ayun, bali sa 3 hours, nalibutan namin ng 6 na attraction or tourist spot dito sa Shanghai. Bali, magdidi lang kayo. Magkakalapit lang naman yun eh. Kung sa pag sunod-sunodin nyo na lang sila. Kung kayo'y goal sa oras, magdidi kayo. And sa 3 hours na yun, marami na kayong malilibutan. Inuna namin is yung may itlog. Nakalimutan ko yung tawag doon. And then, pangalawa, yung LV. Pangatlo, yung Starbucks. And pang-apat naman itong Wukong Building. Pang-lima is yung coffee shop. Yung pang-anim, nakalimutan ko. Meron ba? 5 lang yata, ayun, nakalima kami. After nito is Sangjajay o Songjajay, basta ayun yung susunod namin. Magdididi rin kami doon. Medyo malaki nga lang ibabayaran namin kasi medyo malaki. Kami guys, papunta namin yung Apolli. Bilisan nyo lang yung pagtawid dito kasi kadalasan 15 seconds lang or 20 seconds lang yung tawid. Tapos ang tagal mo maghihintay. So ayan. Apolli nga guys. Alam ko konting lakad lang dito yun eh. Ay ayun, nakita ko na. Ayun, diretso lang. Ito naman guys yung Apolli. Yung sinasabi nilang mukhang Harry Potter. Medyo mahaba pala yung pila. Oh, ganda siya guys. Ganda rin tsura ng mga pagkain niya. Tapos ilibutin natin itong buo guys para makita niyo. Hindi kami bibili guys. Papakita lang namin sa inyo. Mukhang masasarap lahat pero medyo mahal. Ayun na yung dulo. Ito cashier nila. Ganyan yung tsura ng cashier. Tapos dito dinideliver mga pagkain. Taas na yung buko, ang init kasi. Ayun, umorder na sila guys. Naupo na ako dito at nireserve ko itong upuan. Kasi kanina, naglagay kami ng gamit lang namin dito sa upuan para ma-reserve. Eh, may umupo pa rin. Buti na lang, mababait yung mga Chinese. So, kung sinabi namin doon kami nag-umupo or nag-reserve namin ng upuan, 3 minutes late na ako namin sa Alipaya. Pumayag naman sila agad, tumayo naman sila. Kasi nandun naman kasi yung gamit namin, hindi naman nila inalis. So ayun, binigay pa rin nila. Doon pala sa side na yun, babayaran yung mga order mo. Pwede ka rin umorder ng drinks doon. Pero yung mga tinapay, dito sa loob. Ayan. And ito yung order namin guys. Egg tart. Ayun lang yung kinain ng budget. Ano to? Matcha? And ito doon, ano yan? How much? 19. 19 yuan. Ito, 13 yuan. Ito, 19. 19. So, i-check na natin yung lasa guys. Wait lang, wala po yung drinks natin. Ay, wala pa daw pala yung drinks. Siya guys. Cheers. Harap. Mananam. Harap. Gusto na siya guys.
Ano? Tingnan naman natin itong matcha. Actually guys, di ako pa ng matcha, pero ito, masarap to. Kasi ito ba yung matcha mapait? Ito hindi ko malasahan yung matcha. Mas malasa yung cream. Magkano yan? 19? Ay, 19 yuan daw yan. Yung matcha bread. Spangin ko. Tikman naman natin itong chocolate. Tiramisu. Hindi ba nakita ko ng chocolate kasi? Naging food vlogger na ako guys. Chupi ko ba? Kung pag-uumparin ko, sino mas masarap? Hindi nga ako pan ng matcha. Pero masarap yung matcha. Mas masarap nga yung chocolate. Nisiwaling ka na naman. Okay, nakarating na kami dito sa Zone Jajay. And 1 hour, halos din pala yung biyahe namin. Pag nag-train kayo is 1.5 daw. Zone Jajay pala. And ayun, medyo na traffic lang din kami. Kaya siguro mas matagal kami ng konti. Pero sabi 45 minutes lang kapag nag-DD. Nag-book pala kami ng DD from dun sa Anapoli Coffee Shop. Sa may Wukang District. And ayun, ganun kalayo, 45 minutes may get. And ito, nakarating na kami. Ito yung itsura niya. Dito mo makikita yung mga Asian town. And magkano kami? 110 yuan yung binayaran namin sa DD. Okay na rin. At least di masyadong hassle sa pagbabiyahe. Meron siya dito parang papasukan. Ayan. Entrance. Di namin sure kung need ng entrance fee. So, check natin. Ganda. Actually, maganda na gilid pa lang. May mga puno-puno na nakadesign. Bamboo ba to? Oh, bamboo siya guys. Ito na yung entrance. So, di naman kami siningil. Feeling ko libre lang siya. Saka muna. Nakapira? Okay, may nakikita tayong river dito. Siguro connected na siya mismo. And ayun, dire-diretso lang tayo hanggang sa makarating tayo dun sa Asian Town. Oh, may example na ng bangka. Ayan. Titingnan natin kung makakasakay tayo dyan and kung magkano ba yung gagastusin natin. So, tala na. Sa mga gustong malaman kung maraming tao, ang oras ngayon is 12 mahigit. And dito sa part na to is di pa naman ganun karami. Ito yung river guys, so may mga isda. Ewan ko anong klaseng isda yan, pero maliliit. Para siyang gurame. Ay, gurame ba yun? Ayan, gurame yan. Ewan ko lang kung gurame tawag sa kanan dito. Medyo malayo-layo pa ilalakarin namin. Pero dito is ang linaw ng tubig. Kulay green siya dito, pero dahil kasi yung sa ilalim is mga yung mga damo-damo. Para siyang madumi. Pero pag tinignan mo siyang mabuti, clear yung tubig guys. Yun o, itang-kita yung mga isda. Yung mga wall naman nila dito, ayan, may painting din. Mga sinaunang painting yata to. Or hindi, feeling ko bago lang to. Yung itsura lang ng painting is yung ancient din. Ayun na, nag-umpisa na yung mga bahay na luma.
Medyo nalalapit na kami dito sa mismong town kasi ayan, madami ng kainan. Main dish nila dito is mga isda. Ayan. Pag pupunta pala kayo dito ng ganitong oras at around June, magbaon kayo ng electric fan kasi mainit. So search ko kanina yung weather. Nasa around 29 degrees na. So, ayun guys, baon ka electric fan. Ito na yung mismong ilog. Ayan. Dito dumadaan yung mga bangka nila. Okay, so this ancient town we have 1,000 years of historical and cultural heritage. So as early as like the Three Kingdoms period, a family surnamed Ayun, narinig nyo yun guys. More than 1,000 years na doon tong lugar na to. Sabi ng tour guide. Hindi kami nakatour, nakichismis lang ako. Oops, mukhang masarap yun. Ito na yung mismong sakayan ng mga bangka. 8:30 to... Ano ba convert to? 17? Ayan. Ito yung mga bangka nila. Dito kayo sasakay. Ayan, ililibot nila kayo. Hindi ko lang alam for how many minutes. Mamaya tatry namin to. Kasi update ko kayo. Kasi tinitignan pa namin kung magkano. Kung kaya ba ng budget namin. Ayan, may naglalakad na guys. Papasakay na kami. Ito yung ticket niya. Ayan. 200 yuan yung binayad namin. Ito yung sasakyan. Ayan. Check natin, itsura. Tatlo lang kami guys. Pero kami kasama kayo, mas mura yun. Siyempre marami kayong mag-ate. Pang 6 people yata yun eh. Pero kami tatlo lang kami. So sagot na nila lahat yun. Ayun, nasakay na kami. Uy, gumigewang. Nani. Hello. Ayan, magbe-best pala kayo dito. Hello. Ayan guys, nalagyan kami ng ganito. Ayan, mas malapit nating makikita yung mga isda dito. Kita ba? Wait lang, wala pa palang isda. Baka dahil may bangka, kaya lumalayo sila. Ayun. Ayun. Tapos ayun si kuya yung magmamaneho nito. 200 yuan siya, so bali 2,000. Halos 2,000 siya. Ayun, 1,600 daw. Kaming tatlo lang. Guys, nag-drive na siya. Ayun itsura guys pag nandito ka. Ayun, ito naman itsura namin sa loob. Pwede kayo lumipat-lipat pala ng pwesto. Mas okay kung kayo magkakasama para makagalo ka ng maayos. Ayan. Ayun, malilibot mo na. Makikita mo yung mga store. Habang nandito kayo, pwede nyo nang makita yung mga pwede nyo istapan mamaya pagtapos. Kung saan nyo gusto kumain, mga souvenir, makikita nyo na dito. Medyo mainit nga lang dito sa labas, pero enjoy naman. Ayan yung iba. Anim sila eh. Ayan, ito yung malapit sa bridge. Okay guys, nakakailang minuto na kami. I think baka nasa 5 minutes na kami dito sa pagbabangka. Di ko alam kung gaano siya katagal, pero exciting siya. Kailangan nung ma-experience to.
Lalo na tong sa bridge, medyo magandang part dito na magpa-picture kayo. Alam ko may lilikuan pa tayo dito. Hindi ko lang sure kung hanggang doon. Sakop ba ng bayad namin yun. Pero ayan. Ganda ng view dito. Nakikita na namin yung isa pa sa sikat na puntahan dito. Ayun. Yung bridge nyo. Actually, madami nagpapapicture doon. Ayan. Tapos kita, dito sa part na to, kitang-kita mo na yung buong itsura ng ancient town na to. Ayan. Minsan nagkakasabay kayo guys, tapos minsan naggagasgasan yung ano nila. Nagdidikit yung bangka. Pero safe naman. Ayan. Mas maganda dito. Ayan, mas maganda dito sa part na to. Mainit nga lang. Pero mas open yung air. Open air. Mas open yung makikita mo. Ayan. Dito sa part na to, Shanghai Hillock Art Gallery. And may nakikita akong dito na parang temple. Ayan. Kita si Buddha. And dito na yata yung sa amin, parkingan na ng mga bangka to. Ayan. Hindi ko alam kung hanggang saan yung nakuha namin eh. Ayan. Pero 200 yuan siya. Medyo mainit na talaga guys. Mag sunblock kayo kung pupunta kayo dito. Ayun, mukhang dito na kami. Gagarahin na si sir. Okay, nakababa na kami. Dito na kami didiretso sa Nakadan. Hanap kami ng makakainan and souvenir guys. Ano ako? Mga ba yung mga mabibili mo dito? Meron dito, ayan, mga bread, hopya. Meron ditong kainan ng mga dumplings. Ito, bibe. Uy, meron pala exotic food dito. Scorpion. Ayan, parang sa Thailand. Ayan. Please do not touch nakalagay. Ito, mga bracelet. Paintings, fan. Ito mga live fish. Alagaan ba ito? Lulutuin. No sugar, no water. And fresh fruits. Ang ganda dito guys. Ayan. May enjoy mo talagang pumunta dito. Dito hindi na masyado mainit kasi may mga silong na. Kanina kasi nasa open air kami. Nogat. Salo-salong kainan. Pang souvenir. Mga suklay. Mga pampaswerte yata nila yon. Ito pang sabit sa pinto. Rep magnet. Ayan. May mga pre-taste din pala sila dito guys. Ayan, tulad ng mga ganito. Actually, sa part na to, medyo naalala ko yung Jufen. Mas maganda nga lang to para sa akin ha. Ayan. Yung pala yan nila dito, kulay yellow. Ito, ano to? Hindi ko alam kung ano yan guys. Pero ito mo.
May mga fruits dito na ngayon ko lang din nakikita. Wala sa Pilipinas. Salamat nga pala sa pagsama sa akin sa vlog na to. Ako nga pala si Jaggy. Have a good day and have a safe trip.